Dear Kuya Allen, ako nga pala si Ronel. Ikukwento ko ngayon ang isa sa di ko malilimutang experience na nangyari sa akin habang nakabakasyon ako sa probinsya ng lola't lola ko. Ronel, paano ba yan? Uwi ka na sa susunod na araw. Iiwan mo na naman kami ng lolo mo rito. Ang malungkot na sambit ni Lola. Oo nga po Lola. Gusto ko rin sana magtagal dito sa bukid pero pinapauwi na ako ni na Papa. At magsisimula na kasi ulit ang pasukan. Ang sagot ko sa kanya. Birthday nga pala ng lolo mo bukas at pupunta dito ang mga kaibigan niya. Paghahanda tayo ng konting salo-salo. Ang sabi nito at biglang sumigla si Lola. Oo sige po Lola, tutulong po ako. Marunong na po ako magluto ngayon. Ang sagot ko sa kanya. Kinaumagahan ay namalengke na kami ni Lola ng mga lulutuin para mamaya. Pansit, biko, kaldereta, dinuguan ang mga panghimagas. Nakakapagod magluto pero natapos namin lahat pagdating ng alas 5. Nagsimula na magsidatingan ng mga kapitbahay at mga kaibigan ni Lolo na mga retiradong mga sundalo. Romeo, parang ang lakas pa natin ah. Ang bati ng isa. Happy birthday po. Ang bati ng mga kapitbahay. Napuno ang bahay ng mga 30 katao na nagustuhan ng mga niluto naming pagkain. Pagkadating ng mga alas 8, ay nagsiuwian na ang mga karamihan at ang tanging natira na lamang ay ang mga matatalik na kaibigan ni Lolo at ang isang bagitong sundalo. Ito ko nga po kung si Joseph, muntik nang bumagsak sa PMA. Buti na lang nga ay napakiusapan. Sobrang tamad mag-aral eh. Puro basketball at pambababae ang alam. Buti nga at nadisiplina pagdating dun sa kampo. Ang biro ng isang lolo habang pinapakilala ang isa niyang apo habang nagiinuman. Ito naman si Lolo. Hindi na nga ako lumalapit sa mga chicks eh. Sila ang lumalapit sa akin. Ang sagot naman ni Joseph at nagtawanan ng lahat ng halos lasing na. Pogi nga si Joseph. Medyo chinito at maputi. Dahil kakagraduate lang sa PMA ay hulmang-hulma ang mga muscles na nabuo sa ilang taong pagtitraining. Parang nasasayangan ako na ang ganitong kagwapong nilalang ay aalay ang buhay para sa bayan. Nagpatuloy ang kanilang inuman at nagsitambahan ng mga lolo. May nakatulog sa sahig, meron sa sopa, at ang iba naman ay nalatagan ng kutsyon ni Lola. Pumasok na si Lolo sa kwarto niya at gising pa ako at naghuhugas ng mga pinagkainan. Wow, ang sipag naman. Ang sabi ng isang lasing na nagbiro sa likod ko. Paglingon ko ay si Joseph. Hawak ang bote ng beer at halos di na mamulat ang mata. Kuya, matulog ka na. Wala ka ng kainuman eh. Ang sagot ko sa kanya habang tinatapos ang mga huling hugasan. Di ikaw, samahan mo ko. Tapusin natin tong 2 huling bote. Ang wika ni Kuya Joseph na halos matumba na at nakasandal na lang sa pader. Umupo ako sa mesang pinag-iinuman nila at tumikim ng beer. Kuya, ang pait naman eh. Ang sabi ko sa kanya habang nakangiwi.
Apo ka ng sundalo. Dapat matapang ka. Tinan mo ko. Sabay kuha ng isang bote at inubos niya lahat. Kuya, ayoko talaga. Di ko kaya. Ang sabi ko sa kanya. Akin na nga yan. Pag ikaw nagbinata, siguradong hahanap-hanapin mo rin ng alak. Ang sabi nito. Inubos ni Joseph ang beer na hawak ko. Pagkatapos ay natuluyan na siyang pumikit. Kuya, sa taas na lang tayo matulog. Bawal dito sa labas at maraming lamok. Ang pag-aanyaya ko sa kanya. Di na nakasagot si Joseph at tinakay ko siya paakyat. Mabigat siya at pag sumasandal sa akin ay na-outbalance talaga kami. Habang nasa hagdan ay ilang beses kaming nadulas at huminto. Dito na ako matutulog. Ang sabi ni Kuya Joseph. Nakangiti siya habang nakahiga sa gitna ng daan. Kuya, ilang hakbak na lang. Pinilit ko siyang ibangon at nadala ko rin siya sa loob ng kwarto. Lasing na si Kuya Joseph at wala nang malay. Tinulak ko siya ng konti para gumilid dahil sinakop niya na ang buong kama. Wala talaga akong plano ng gabing yon at pinatay ko na ang ilaw. Nagising ako bandang 3:00 dahil nag-brownout. At nagising ako na pawis na pawis. Binuksan ko ang bintana at lumiwanag ang paligid dahil sa bilog ng buwan. Dahil kahoy ang bintana ng bahay ay lumikha ito ng tunog na nagising kay Kuya Joseph. Lasing pa rin siya at parang naiirita dahil sa init. Habang nakapikit ay tinanggal ko ang t-shirt at pantalon na parang naiirita. Nakapanloob lamang siya at nagsimula ng humilik. Katapos nun ay tumambad sa akin ng makinis at batak niyang katawan na pawis na pawis. Nahiga ako sa tabi niya at humarap ang ulo niya sa akin. Mahimbing ang tulog ni Kuya Joseph at amoy na amoy ko ang alak mula sa kanyang hininga. Di ako nakapagpigil. Pinatong ko ang kamay ko sa harap niya. Binantayan ko ang mukha niya kung magigising siya. Pero hindi siya nagising. Nakahilata siya sa kama. Batak ang katawan. Kumikinang sa liwanag ng buwan ang pawis na katawan ni Kuya Joseph. Tumabi ulit ako sa kanya. Pilit nitong binubuksan ang mga matang ngunit dahil sa kalasingan ay wala pa rin ito sa sarili at nakatulog ulit. Ngayon, alam ko na wala na siyang magagawa. Hinalikan ko ang mapula niyang labi. Pagkatapos ay hindi na ako nagkakasaya pa ng panahon at ginawa ko na ang nais kong gawin sa kanya.
Kinaumagahan ay nagising na ako dahil kumakatok ang lolo ni Joseph sa kwarto. "Joseph, gising na. Uwi na tayo," ang sigaw ng kanyang lolo. Nagising si Kuya Joseph at sinuot niya ang kanyang t-shirt at pantalon. "Paano ako napunta dito?" Ang nasabi nito na parang wala nang maalala si Kuya Joseph. "Lasing na lasing ka kuya kagabi," ang sagot ko sa kanya. "Ah, ganun ba? Pasensya ka na ha. Nakaubad pa tuloy ako. Buti na lang pareho tayong lalaki. Pag babae yun, nakakaya talaga." Ang dagdag niya habang kinukusot ang mga matang bagong gising. "Oo nga kuya, nag-brownout kasi kagabi." Nakangiti ako dahil hindi naalala ni Kuya Joseph ang ginawa ko sa kanya. "O sige Toy, bababa muna ako at magkakape. Ang sakit ng ulo ko," ang sabi nito. Bumaba na si Kuya Joseph at natulog na ako ulit ng masaya at kinikilig. Hanggang dito na lang po Kuya Allen. Maraming salamat.